Iyon ang nais naming daanan, magdiwang na Emmanuel ay darating, O Israel. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea. Sa isang dalaga na ang pangalay Maria, siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos, makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo mo na ang lahat. Annunciation pa lang, mga kapatid, nababakas na natin ang martyrdom ng mahal na birhen sa kaniyang sarili. Yung dying to oneself, ibinigay na niya sa pagbabalita pa lamang ng anghel sa kanya. Paano po ito naging posible sa kanya? At paano po ito magiging posible sa atin? Unang-una, nakinig siya. Ikalawa, isinapuso niya ang kanyang napakinggan. At ikatlo, ibinigay niya ang kanyang consent. Ang tatlong ito lang, mga kapatid, ang matandaan natin. Hindi ko na masyadong palalawigin. Malaking bagay para sa gabay natin sa paglalakbay sa landas ng buhay. Okay. Bakit ganun kadali, Una, humirit muna siya.
Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Sa tanong na ito ng mahal na Birhen, mga kapatid, binibigyang boses niya ang ating boses bilang mga finite creatures. Hindi ito posible sa akin. Wala naman akong asawa. Wala naman akong contact sa opposite sex. So, kung inyong napansin, ang boses na ito ng mahal na Birhen ay pagpapahayag din ng ating mga limitasyon bilang tao. Physical limitation natin at yung limitasyon natin na intindihin ang kalooban ng Diyos. Pero ang kausap niya ay mensahero ng Diyos, mga kapatid. At sa Diyos, sabi nga dito, walang hindi mapangyayari. Isinapuso niya ito sa paraang nagkaroon ng dialogo sa kaniyang sariling opinyon at sa gustong mangyari sa kanya ng Diyos. I-voice out niya yun, inabsorb niya, at noong makita niya ang kahalagahan sa likod ng ibinabalita sa kanya ng anghel, hindi na naging mahirap sa kanya ang pagsang-ayon. Mahirap lang naman talaga sumang-ayon kapag hindi mo makita kung bakit ka sasang-ayon, di ba? Sinabi na sa kanya ng anghel, maghahari siya sa angkan ni Jacob, ibibigay sa kanya ang trono ng kanyang amang si David, maraming mga dakilang bagay ang mangyayari sa iingatan niya sa kanyang sinapupunan. At nang makita niya ito, ano pang haba ang kanyang magagawa? Kundi, ayun na nga, linawin ng kaunti. Sige, tulungan mo ako. Gusto kong sumang-ayon, pero tulungan mo akong maunawaan ng kaunti ang aking sinasang-ayunan. Ay sabi ng anghel, sige, lililiman ka ng Espiritu Santo. Ang paglilim na ito, mga kapatid, o yung tinatawag din na paglukob ng Espiritu Santo sa mahal na Birhen, ang siya ring paglukob ng Espiritu Santo sa atin ngayon. Kung paano niyang tayo pinupuspos ng biyaya na kinakailangan natin sa araw-araw nating pamumuhay. At kung paanong tinutulungan niya tayo na maiayon ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos sa atin. Hanggang sa ating matanggap na tayo nga, gaya ng mahal na Birhen, ay alipin ng Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid, kung saan tayo dinadala ng ating consent. Pero bago yun, magandang makita rin muna natin kung saan niya tayo hinahango. Sa pagsang-ayon natin sa niloloob ng Diyos, hinahango tayo mula sa sarili nating mga preoccupations, sa sarili nating mga prejudices, at sa sarili nating mga naiintindihan na tama. Dahil maaaring yung ating mga pinanghahawakan ay fleeting lang, mga kapatid. Ibig sabihin, sa kaunting desisyon na maaaring gawin ng Diyos, mababaligtad ang lahat sa atin. Kaya nga ang awit ng mahal na Birhen, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Yung kanyang awit na yun, mga kapatid, binaligtad ang lahat. Ang mayayaman, aalis ng gutom. Ang mahihirap, mabubusog. Mababaligtad.
Mula sa pagkaalipin sa mga iyon, patungo sa pagkaalipin sa positibong aspeto ng salitang ito. Ang consent natin mga kapatid, sa niloloob sa atin ng Diyos ay hinihingi niya. Hindi po niya ini-impose sa atin ang gusto niya. Iginagalang niya tayo mga kapatid. Naniniwala siya na mayroon tayong free will. Pwede naman tayong humindi eh. Pero pwede rin tayong umuo. At pag umuo tayo, kamanghamanghang mga bagay ang mangyayari sa atin. You'll never know for sure sa ngayon. Pero habang lumilipas ang panahon mga kapatid, mapapansin mo ang lahat ay lumalagay sa dapat nilang kalagyan. Matitiwasay ka, makakatahan ka, makakapahinga ka sa kasiguruhang ibinabalita rin sa iyo ng anghel.